Patay po ang isang bata habang naospital ang kanyang dalawang kapatid matapos umano silang lasunin ng sariling ama sa Cagayan de Oro City. Sugatan naman ang isang sanggol sa Pangasinan matapos umanong sakalin naman ang sarili ding tatay. Darito ang report. Mga gasgas at pasa sa mukha ang tinamo ng 12 buwang gulang na sanggol na ito sa Pangasinan matapos umanong sakalin ng kanyang sariling ama. Sumbong yan mismo ng kapatid ng sospek sa mga otoridad. Hindi naman itinanggi ng sospek ang sumbong ng siya'y maaresto. Katwiran niya, nairita raw siya sa walang tigil na pag-iyak ng sanggol. Kasi nung gabi noon, hindi kami na kumain. Lahat kami. Kaya kinabukasan, parang ako gutom na nagutom. Parang yung nangyari, parang nawala ako ng ano. So, sa hirap ng buhay, gano'n? Wala raw balak ang kanyang pamilya na magsampa ng kaso laban sa kanya. Gayunman, titiyakin pa rin daw ng Municipal Social Welfare and Development Office na mapanagot ang sospek. Ni-report namin kaagad sa PNP para hulihin yung tatay. Nakahanda na rin daw ang kasong isasampa ng pulisya laban sa sospek. Sa Cagayan de Oro City naman, patay ang isang 6 na taong gulang na bata habang nasa ospital ang dalawa niyang kapatid matapos raw silang lasunin ng sariling ama. Kwento ng lola ng mga bata, nilagyan daw ng kanilang ama ng lason para sa daga ang kanilang inuming tsokolate. Kasunod nito, uminom din daw ang sospek ng parehong lason. Binawian ng buhay ang 6 na taong gulang na bata noong Lunes, isang araw matapos ang insidente. Kasalukuyan naman ginagamot sa Northern Mindanao Medical Center ang dalawa pa niyang kapatid na may edad 2 at 3 taon, gayon din ang amang sospek. Nagawa lang daw ng sospek ang krimen dahil sa labis na lungkot matapos raw itong iwan ng kanyang asawa. Maharap sa kasong parricide at multiple attempted parricide ang sospek. Para sa unang balita, Steve Davisan reporting. Labing-isang tao patay sa agawan ng lupa sa Honduras. Yan ay matapos na makasagupaan ng mga security guard at grupo ng mga maralita sa Aurora Farm. Ayon sa mga pulis, inambush ng mga maralita ang mga gwardya. Bukod sa 11 nasawi, may ilan pang nasugatan sa pamamaril na agad isinugod sa ospital. Doble higpit ngayon ang seguridad sa farm para hindi na maulit ang kaguluhan. Teenager na kumapit sa puno para hindi tangayin ang rumaragasang baha sa New Jersey sa Amerika na iligtas. Tinangka umano ng 16 na taong gulang na si Kevin Reed na tumawid sa baha pero nadala siya ng malakas na current. Upang hindi tuluyang matangay ng tubig, kumapit si Kevin sa isang puno. Agad namang humingi ng tulong sa fire department ang mga nakakita sa insidente. 1.5 oras din ang lumipas bago tuluyang nasagip ang teenager. Wala namang malubhang injury na tinamo si Kevin mula sa insidente. Showbiz news muna mga igan. Narito na po si Luan D. Luan. Salamat, Igan. Hollywood socialite Paris Hilton nakasama sa dinner sina pambansang kamao Manny Pacquiao at ang misis niyang si Jinky sa isang hotel. Masaya raw si Paris that she got to meet the couple sa pagbisita niya rito sa Pilipinas. Paris became friends with Manny and Jinky nang manood siya ng laban ng pambansang kamao kontra kay Sugar Shane Mosley last May. Nauna nang sinabi ni Pacman na business ang pakay ng kanilang pakikipagkita kay Paris. Iimbitahin din daw niya ang hotel heiress na tumulong sa kanyang foundation. Tuwang-tuwa naman si Paris sa hospitality ng mag-asawa, gayon din sa mainit na pagtanggap para sa kanya ng mga Pinoy. Such an incredible couple and so amazing, and all my friends in the world love them, so I'm just so honored to be with them here tonight and to be in the Philippines. The people here are so amazing and I'm loving it so much. I can't wait to come back. Lady Gaga may malaking announcement daw sa kanyang fans. Abangan yan sa pagbabalik ng Unang Chika. At ang hirit namin mamaya, binatilyo tumilapon sa bangketa matapos salpukin ng kotse ang sinabitang pampaserong jeep sa Quezon Avenue. At lalaki patay sa pamamaril sa Pasig. Abangan yan at ibaba sa Unang Balita mamaya. Samantala, habang nakakapahinga tayo mula sa malalakas na busang ulan, sinasamantala naman ng MMDA ang pagkakataong ito para maglinis po ng mga estero. Kaya mula sa Santa Ana, Maynila, narito ang MMDA Estero Blitz Cleanup Campaign. Kasama po si Lava Juver. Love!
Ayan, good morning mga kaunang hirit. Nandito tayo ngayon sa may Buhangin Creek, dito po sa New Panaderos, Mandaluyong. Dahil tuloy-tuloy pa rin po yung ating August Estero Blitz na pinapatupad ng Metro Manila Development Authority. At makikita natin ngayon dito, no? Makikita natin na yung ating mga taga-MMDA ay talagang naglilinis. Meron silang mga gamit dito, yung tinatawag nating mga maliliit na boat or maliliit na bangka na tumutulong para po tanggalin yung mga basura or posibleng makapagpabara doon po sa ilog na siyang dahilan kung bakit nagkakaroon ng mga pagbaha dito sa area or sa ilang area sa Metro Manila. Nag-umpisa po itong tinatawag nilang August Blitz or August Estero Blitz noong August 8 at matatapos po ito ng September 8 at mula Lunes hanggang Biyernes po ang ginagawa nilang paglilinis. Sa isang araw, nakakadalawa po silang estero sa maghapon at nagsisimula po yan ng alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Kadalasan makikita natin meron pong isang crane na ginagamit ang MMDA para po magkuha ng mga actually nakalubog na, no? Nakalubog na sa putik ng mga basura at nililinis sila ito. Meron tayong nakikita dito mga dump truck na nagtatanggal din or kung saan pwedeng ilagay yung mga basurang nakukuha ng ating mga officers or opisyal or mga authorities na rin mula po sa MMDA. Ayan, tuloy-tuloy lamang po ang kanilang paglilinis. Humigit kumulang po, medyo naka-16 na po mga estero ang MMDA na nalilinisan at ikalawang linggo nila ngayong week. Ayan, nagbibigay din po sila ng mga impormasyon sa ilang mga komunidad kung paano ba mapapanatiling maayos, malinis at maganda ang mga daluyan. Hindi lang yung mga creek, kundi mga ano na rin, mga kanal-kanal. At syempre, dito nga sa Mandaluyong, nako, nakakakaba dahil may 205 na cases ng mga dengue. So, di ba, alam natin, pag mga ganitong maruruming lugar, talagang pwedeng pamahayan yan ng mga lamok na posibleng nagdadala ng mga sakit. O, di ba? Kaya kailangan maging malinis po tayo sa ating kapaligiran, lalo na po yung ating mga komunidad, yung mga tao mismo na nakatira sa community, para naman maiwasan po ang pagkakasakit. Ika nga, kung walang sakit, iwas din po ang ating paggastos. So at least makakatipid na rin po tayo at iwas na rin pong pagpapa-ospital ng ating mga anak o di kaya tayo mismo. Ayan po, tuloy-tuloy lamang po ito. Siyempre, tumutok lamang po kayo dito sa Unang Hirit para sa marami pang impormasyon. Sa Unang Hirit, misyong totoo ang Unang Hirit.